kabayan, kakabsat, kasangkayan, ang ibabahagi ko po sa inyong kaalaman ay tungkol naman po sa pagpipintura. Samahan niyo po ako sa aking pagpipintura ng aking retirement home. Tayo na po, simulan na po natin ang ating trabaho. Ang una po natin gagawin ay buksan po ang pintura at hahaluin po natin. Buksan na po natin. Yan po, nabuksan na. Ngayon po haluin po natin para yung nasa ilalim pong ay maghalo-halo po sila lahat. Ayan. Ngayon po, matapos po nating haluin, ay maglalagay na po tayo sa tray. Kumuha po lamang tayo ng katamtamang dami. Yan. Yan po ay pwede na po natin gamitin. Kuha po tayo ng paintbrush po upang linisin po ang tubo na ating pinanghalo. Dahil kailangan po nating takpan ang ating pintura kapag iniwan po natin. Gamitin po natin ang takip po ng pintura at pipinturahan po natin. Unahin po nating pinturahan. Yung mga gilid po, unahin po natin pinturahan para hindi po tayo mahirapan mamaya pag gumamit na po tayo ng roller. Konting ingat lamang po upang hindi po malagyan ang tiles. Yung pong iba ay nilalagyan po nila ng dyaryo sa ibaba upang ang tulo po ng pintura ay hindi mapunta sa side. Tayo po ay hindi na po gumamit noon dahil wala po tayong makuhang dyaryo. Naging basihan na lang po natin ay ang pag-iingat. Ang tamang paglalagay ng dami ng pintura sa paintbrush at roller ang ating tinatansya. Yan po mga kabayan, natapos na po natin ang pagpipintura ng mga gilid gamit ang paintbrush. Ngayon po ay sisimulan na po natin gumamit ng roller para pinturahan po ang wall. Simulan na po natin mga kabayan. Sa pagpipintura po ng wall gamit ang roller ay kailangan po natin lagyan ang roller ng tamang dami ng pintura upang kapag ini-apply po natin o ipinunas po natin sa wall ay maging pantay-pantay po at mukhang makinis. At kailangan pong balik-balikan ng roller ang pintura. At titingnan nyo po kung pantay-pantay na ang dami ng pintura na ipinunas nyo. Ang gilid po ng roller na dinaanan ng roller ay kailangan balikan nyo po upang hindi po mapansin ang pinagdaanan ng roller. May mga nagtatanong na kung ilang galon daw ng pintura ang magagamit ng isang bahay o kwarto. May mga sumagot na gumamit ka ng 1 galong pintura at gamitin mo sa wall. Kung gaano kadami ang napinturahan, ayon ang area na pwede mong pinturahan. Paano kung ang nagpapapintura ay hindi pa bumibili ng pintura at tinatanong ka ngayon kung ilang galong pintura ang magagamit? Diyan na po pumapasok ang mathematics na ating napag-aaralan sa ating mga eskwelahan. Magtanong po tayo kay Google kung gaano po kakapal ang second coating na pintura
Siya nga po pala mga kabayan, kakabsat, kasangkayan. Ang ginamit po nating pintura ay latex. Ito po ay glossy latex. Ayon po kay Google, ang second coating po na pintura ay kadalasang nasa pagitan po ng 100 hanggang 150 microns o micrometer. Depende pa rin po ito sa pintura. Ang kinuha po nating thickness ng pintura ay 125 micron dahil po ito nasa pagitan ng 100 hanggang 150 microns. Ang mga data po ito ang ating gagamitin upang makwenta po natin kung gaano karaming pintura ang ating gagamitin sa pagpipintura ng wall na ito. Ito po ang floor plan. Sa ganito pong paraan ay makukwenta po natin ang total area ng ating pipinturahan. Simulan na po natin kwentahin mga kabayan, kakabsat, kasangkayan. At ayon po kay Google, ang kapal o thickness ng pangkaraniwang pintura ay 125 micron. At kung i-convert natin ang 125 microns ay 0.125 mm. Ngayon mga kabayan, kakabsat, kasangkayan, ay kukunin na natin ang volume ng pintura na ating gagamitin. Ilagay po natin ang total area na 49.81 square meter. At convert po natin ang 0.125 mm sa meter. Ngayon po ay gagamitin na po natin ang formula ng volume. I-multiply po natin ang total area na 49.815 square meter sa 0.000125 meter na thickness ng ating pangkaraniwang pintura. Tayo po ay nakakuha ng 0.006101875 cubic meter. Ngayon po ang ating gagawin ay i-convert po natin ang cubic meter sa liter. Ngayon po mga kabayan ay nakakuha po tayo ng 6.101875 liter. Ang gagawin naman po natin ngayon ay i-convert po naman natin ito sa galon para malaman po natin kung ilang galon pintura ang ating bibili. I-convert na po natin sa galon mga kabayan. I-divide po natin ang 6.101875 liter sa 3.78 liter. Ngayon po ay nakakuha po tayo ng 1.612 galon. Nang ibig sabihin po ay kailangan po nating bumili ng 2 galong pintura. Ang 2 galong pintura po ay nabili po natin ng 940 bawat isa. Kaya po ito nagkakahalaga ng 1,880. Sinamahan na rin po natin ng tray, paintbrush, roller at papel de liha na halos umabot ng 2,000 mahigit. Sa labor po ay hindi po tayo nagkagastos dahil tayo na po ang nagpintura. Pero nagkagastos po tayo sa merienda. Malapit na po tayong matapos mga kabayan. Bilisan na po natin. Ngayon po mga kabayan, kakabsat, kasangkayan, natapos na po natin ang pagpipintura. Sana po ay may natutunan po kayo kahit na munting karunungan mula sa inyong abang lingkod na si Juan Masita. At iniimbitahan ko po kayo
sa susunod po natin gagawin. Ang pagkikisami po naman dito ang ating susunod na gagawin. Sana po ay subaybayan niyo po sa susunod po nating video. Ngayon po ay hinihiling ko po sa inyo na mag-subscribe, pindutin ang notification bell, mag-like, mag-comment, at i-share. Okay. Upang maging updated po kayo para sa susunod ko pang i-upload ng mga video na kapakinabangan, nakalilibang, at kapupulutan ng mumunting kaalaman. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli! Bye!